Sabi niya kay Vice President Sara Duterte ay i-cremate na po siya kung saang lugar man po siya bawian ng buhay. Naku, nakakalungkot, ano? Minahal po ni Pangulong Duterte ang ating bansa, kaya po inabot niya ang ganyang kalagayan dahil sa mga kurakot, bulok at mapang-abusong puwersa na naghahari-harian at gahaman sa poder at kapangyarihan at pondo. Ito ang Wow Trending. Pinirmahan na nila ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa ang inihain niyang Senate Resolution na ipinapanawagan ang repatriation ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa latest nga na update kay Tatay Digong, ang huling habilin ni former President Rodrigo Roa Duterte, nagbigay na siya ng kanyang huling habilin. Sabi ni Tatay Digong na kung saan daw siya mamatay, doon na din daw siya i-cremate. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipa-cremate na lang daw siya dito. Ito ay base sa sinabi na update ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa mga nagsasabi na respetuhin na lang ang desisyon ni PRRD to be cremated, I think it's the same thing every time sinasabi niya sa mga Pilipino na kalimutan nyo na lang ako, magsiuwian na kayo dyan sa labas ng detention, I am okay. Asikasuhin na lang ninyo ang mga buhay, trabaho at pamilya ninyo. But at the same time, it makes him smile when he learns na may Pilipino pang naghihintay sa kanya sa labas. He always asks kung may mga tao pa ba sa labas. Dahil nga dito sa sinabi ni Tatay Digong, nagbigay ng opinyon ng kanyang mga taga-suporta. Isa na dito si Kifi Chu. This is my only opinion. I think him saying na wag siyang iuwi sa Pilipinas is him na nagdadamdam sa atin because PRRD waited in Villamor hoping Supreme Court would do the right thing. People would do the right thing and we didn't. That until now we are done nothing, anything. Feeling ko, or maybe it's my guilt that he feels the people he hoped would be there for him weren't. Komento pa nga ng mga netizen na tapos acceptance na lang tayong lahat, tapos people like Martin who played major role in sending him, they will still be speaker and no one will do anything about it. Wala, tanggapin na lang natin na wala tayong kwenta bilang Pilipino. We do not have the spirit of the South Koreans or Prince. Respect his wishes. Say people what do understand the post because they don't have the comprehension to understand the nuances. As what many of us thought, Marcos Romualdez did not send him to The Hague to be tried. They sent PRRD there to suffer the agonizing process. He will be acquitted, but the long wait of the slow process is the mental torture and it is taking its toll on the old man. In short, they sent him to die there. I am thinking he doesn't want political chaos and unrest. That's why he doesn't want his remains to be brought here. Nakakaiyak na yung inaping former president, ayaw pang magkagulo ang bansa. I understand former President Rodrigo Roa Duterte's sentiment. Up until his last breath, he just want to be remembered as ordinary guy with extraordinary mission on earth. That's why he's chosen to be cremated. For 80 years old of his existence, he never wanted to be extravagant lifestyle. A cool-looking motorcycle is maybe enough for him. A toy for a big boy. All of presidents only Tatay Digong owns my tears. No? Napakasakit po para sa atin ang marinig na ang ating ama o ina o ang ating mga magulang ay direktang nagpapaalam na sila po ay papunta na sa panibagong paglalakbay sa kabilang buhay. Ito po yung mensahe na nakita ko kanina sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Natulo po ang luha ko sapagkat ako po ay namimiss ko rin po ang aking anak, ang aking pamilya, ang aking asawa. Mag-6 na buwan, or almost 6 months na rin po ako sa abroad, no? Mula pa noong Pebrero po, lumabas na ako papuntang Canada and ngayon po sa Estados Unidos, no? Kaya nararamdaman ko po ang hapdi at ang pighati ng damdamin, ang emosyon kapag nakikita mo pong may nararamdamang hindi maayos at alam mo pong nagbibigay na ng pagpapaalam ang mga mahal mo sa buhay, lalo na po kung ito'y iyong ina o iyong ama. No, malungkot yung mensahe na nakapost sa message ni Vice President Sara Duterte po, na nagbigay na siya ng pahayag si Pangulong Duterte sa kanya
na kung sakali pong siya man ay bawian ng buhay, kung saan man po siya, no? Sa Netherlands man o kaya sa isang bansa, sakali pong siya ay ilabas temporarily by way of the grant of the petition for interim release, at kung saang bansa po siya makustody other than the Philippines, sabi niya kay Vice President Sara Duterte ay i-cremate na po siya kung saang lugar man po siya bawian ng buhay. Naku, nakakalungkot, ano? Minahal po ni Pangulong Duterte ang ating bansa, kaya po inabot niya ang ganyang kalagayan dahil sa mga kurakot, bulok at mapang-abusong puwersa na naghahari-harian at gahaman sa poder at kapangyarihan at pondo na naging kalaban niya sa mga huling araw po niya ng pamamalagi sa Pilipinas, no? I'm talking about the evil regime of the Marcos Romualdez, no? Kaya nadudurog ang puso ko at alam ko po you feel the same way. Kung ano pong nararamdaman din ni Ka Eric dito sa parang huling habili na po ito ni Pangulong Duterte sa kanyang anak, no, sa kanyang pamilya, na kung saan man po daw siya bawian ng buhay, doon na lang i-cremate ang kanyang labi at huwag na siyang pauwiin pa sa Pilipinas. He is still thinking of the possibility of very intense political situation. Sakaling ibalik po siya na bangkay na o abuna, kung i-cremate man siya, kagaya po ng expected niya na posibleng panggagalingan po ito at pagmumulan ng malawakang kilos protesta at mga pagbangon ng silakbo ng galit ng mamamayan laban sa kataksilan at kalapastanganan at mga abuso na ginawa po ng gobyerno ni Marcos laban sa pinakapopular o isa sa pinakapopular at minahal na Pangulo ng bansa sa katauhan po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan pong nararamdaman nating lahat ngayon, no? And we have to be realistic. We have to be practically knowledgeable of truth na hindi naman po talaga bumabata si Pangulong Duterte. Papunta na rin po siya sa advanced na edad at may mga karamdaman na po siya at mas lalo pong naging hindi maganda ang kanyang kalagayan simula po nang pinadukot siya nila Marcos at illegal na pinatapon at ngayon po ay illegally detained, irrationally incarcerated po si Pangulong Duterte dyan po sa Netherlands sa compound ng ICC, no? Sapagkat alam naman nating lahat po, there is no more need for debate na ang pagkakadetini ni Pangulong Duterte ay illegal. Ibinunga po ito ng pagdukot at mga abuso sa batas, no, na ginawa po nila Marcos, no. Inaayos ko yung aking stand ng aking cellphone kasi umuuga-uga siya. So ang punto de vista po natin, bagamat tanggap natin ang katotohanan na hindi naman po tayo tumatagal sa mundong ibabaw, pero the way kung sakali mang pong pumanaw si Pangulong Duterte ay pumanaw po siya sa gitna ng kalapastanganan, kataksilan at inhustisya na ginawa po sa kanya ng sariling gobyerno sana natin na supposedly ito ang magtatanggol ng kanyang mga batayang karapatan at pangangalagaan ang kanyang kabutihan bilang isang matino, matuwid at matapat na lingkod bayan na namuno ng ating bansa. Pero hindi po yun ang ginawa ni Marcos. Yan po ang nakakapagpapalungkot pa. The possibility of former President Rodrigo Duterte dying in a foreign land, passing away without seeing the dawn of justice. Hindi niya nakita po ang liwanag ng katarungan at ang pagtutuwid sa kamalian na ginawa laban sa kanya. Yan pa po ang nagpapasakit sa pag naiisip natin ang itong habili na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na the way she interpreted yung huling pag-uusap nila ng ama niya na si Pangulong Duterte ay nagbibigay na po siya ng mga last wishes niya, no? At makikita po natin sa mensahe na para bang isang huling habili ni Pangulong Duterte, ayaw niya magkagulo ang ating bansa. Kaya ang kanyang hinihiling kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya na rin ay hayaan na siyang mamayapa doon sa ibang bansa at huwag nang ibalik pa ang kanyang abo
o anuman o bangkay kasi gusto niya doon na lang para maiwasan po ang pagsiklab ng very intense na mga emosyon ng mga kababayan natin na magdadalamhati kasabay ng pagkagalit at posible pong pagsiklab ng kanilang pagtindig laban sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. So iniisip pa rin po ni Pangulong Duterte, no, ang kapakanan ng mamamayan. Even at the sight or at the thought, no, sa kahit na iniisip niya lang ang pagbawi ng kanyang buhay, iniisip pa rin po niya ang kapakanan at kaganapan ng kanyang minamahal na bayang Pilipinas. So that is talaga authentic na pagiging patriotiko, totoong makabayan at mapagmahal sa bansa at sa kanyang mga mamamayan na characteristics po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita ko po si Brother Beethoven na nagkakaroon ng time of summer bonding sa kanyang mga anak. Ano? At pareho po kami pinanggalingan ng Universidad ni Brother Beethoven Crasco, ang isa po nating leader sa Filipino community sa Canada, sa Toronto area. Nanggaling po kami sa West Visayas State University sa pag-graduate namin doon. Nauna siya kasi ako po ay 20 years pa after nagbalik sa universidad at tinapos ko po ang aking degree on AB Political Science. Alam ko po na nagdadalamhati din po at nalulungkot ang puso nila Vice President Sara Duterte na mga anak ni Pangulong Duterte, sila Mayor Baste, Congressman Pulong, ang si Kitty, at mga mahal niya sa buhay. Ano? Alam natin yon na hindi katanggap-tanggap itong pangyayari sa huling bahagi ng buhay ni Pangulong Duterte na siya po ay nilapastangan, inabuso, ginawa ng kataksilan at karahasan at pati po ang inhustisya na hindi nararapat na ginawa o gawin ng isang matino na pamahalaan sa kanyang sariling mamamayan. And that is the reason na mas lalo tayong nalulungkot the way his daughter, Vice President Sara Duterte, revealed na may mga last wishes na sinasabi si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya ninanais pa na dalhin pa ang kanyang abo o bangkay sa Pilipinas at ibalik dito o doon sa Pilipinas, kung hindi, kung saan man siya bawian ng buhay, doon na po siya i-cremate at doon na rin po ihimlay ang kanyang katawang lupa. Nakakalungkot, ano? He doesn't deserve this kind of gross injustice. The former President Rodrigo Duterte doesn't deserve any of this betrayal. At iba pa pong kalapastangan ng ginawa po ni Marcos at nila Romualdez. At of course, ang nagkakaroon ng celebration po dyan ay itong mga alipores nila Marcos na tudong na kinabang dito sa kataksilan ng pagpapadukot at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Una po dyan, ang mga communist terrorist groups, ang CPP, NPA, NDF, nagpipiesta po sapagkat ginamit sila at nagamit din nila ng todo ang taktikal na alyansa nila sa gobyernong Marcos Romualdez. Sunod po itong mga sumbi na matay na subalit binuhay pa ni Marcos. Ang mga political sumbi na walang kabuluhang idinulot sa ating bayan, itong grupo ng mga Dilawan at Pinklawan sumbi. Kagaya nila Hontiveros, nila Dilima, nila Pangilinan, nila Trillanes. No? Iilan na lang po sila niyan na ang kanilang layunin ay sulsulan ang mga pangyayari ng kaguluhan sa ating bansa. Magkunwaring sila ay mga human rights advocates, pero sa totoo po sila ay kasabwat ng mga puwersang mapangwasak sa ating lipunan. Yung Dilawan, Pinklawan, Zumbis, at ito pong mga salot na komunistang terorista. Lahat ng ito po, very strangely, ginamit, pinunduhan, pinotektahan, at kinakanlong nila Marcos at Romualdez. Samantalang ang naglingkod at nagbigay ng pagsisilbi sa ating bayan ng ubod ng sigasig para ipagtanggol ang kabuhayan, karapatan, demokrasya at kapayapaan ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino, lalo na po laban sa mga korap at mga abusadong politiko, mga oligarkong ganid at gahaman sa ganansya at negosyo, ang mga
mapangwasak na salot na kriminal at mga sindikato sa droga at iba't ibang mga krimen. At pati po ang komunistang terorista. Lahat ng ito po nilabanan yan ni Pangulong Duterte upang ipagtanggol at igiit na dapat po mangibabaw, isulong at palaguin ang totoong kapakanan at kabutihan at interes ng mamamayang Pilipino na siyang pinaglingkuran niya. Subalit ang iginanti po sa kanya, pagpapadukot at pagpapahirap sa isang banyagang bansa sa dahilan po na siya ay nagiging banta sa ambisyong marumi nila Marcos at Romualdez na magkontrol at magmonopolyo ng poder at kapangyarihan lagpas pa po sa termino ni Marcos sa 2028. Balakid po, no, obstacle ang kagaya po ni former President Rodrigo Duterte because kahit saang anggulo mo tingnan at sukatin in terms of leadership, in terms of acceptability, in terms of trust and approval, pagtitiwala at pagyakap ng mga mamamayang Pilipino bilang pinuno ng bansa, kahit hindi na po siya pangulo ng bansa for almost 3 years, ay siya pa rin po ang kinikilala at niyayakap at tinitindigan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino with more than 63% of the Filipino people ang naniniwala at gusto pa rin po ang uri ng pamumuno ng isang Rodrigo Duterte. Even sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, mas mataas po ang trust and approval rating ni Pangulong Duterte. Kaya, yun po ang pinakadahilan kung bakit po na padukot, kinidnap, and then na-incarcerate unjustly, irrationally, and napaka-inhuman po, no? May edad na si Pangulong Duterte, wala naman pong katotohanan at gawa-gawang kaso ito, at hindi pa naman napatunayan, walang ebidensya, hindi naman ito tatayo actually sa international na mga tribunal, subalit ikinulong, pinagkaitan ng kanyang kalayaan at ng kanyang kabutihang kalagayang medikal niya at kanyang pangkalusugan ay lubhang naapektuhan po sa kanyang illegal incarceration dyan po sa Netherlands. Dulot po ng kataksilan na ginawa nila Marcos laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nagulat po ako nang makita ko yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na inaamin na po nila na bahagi po yon ng pagsasagawa na ni Pangulong Duterte ng kanyang huling habilin. Malungkot, mahapdi sa damdamin at hindi po maubos matanggap ng ating isipan at ng ating damdamin mismo na ganito po ang sasapitin ng isang napakadakila at tapat na nagmahal at naglingkod sa kabutihan ng ito 30 feet ang sa Ilog Guadalupe sa Texas, no? Sa Texas, no? Ilamo ng baha with 23 students on board, missing pa hanggang ngayon. And nun din po ang mga campers dyan sa Mystic Camp paligid ng Lopi River ay mga 27 din po ang patay. All in all, ang patay po na confirmed na 250 plus and more than 50 pa ang missing. 100 pa nga ang pinaniniwalaan na missing. Sa isang pambihirang dilubyo na duming sa isang estado ng Estados Unidos, itong state of Texas, particular dyan sa may Guadalupe River area. Kawawa po, no, mga kabataan na nilamon at tinanod ng baha. Bakit hindi pa po ang mga buaya at mga kawatan ng mga politiko sa Pilipinas aanod ng baha? Kagaya nila Marcos at Romualdez. Bakit ang inosente ang nauuna pong lamunin sa kuna at mga dilubyo? Maybe the plan of God is for them not to be corrupted by a very corrupt and evil system existing in the world, no? Ganyan kaya yon. Mas maganda kung nauuna po sana ang mga demonyo at mga mapanupil, mapanlupig, mga manarambong at mga walang kabuluhang damdamin at walang pakialam sa kabutihan at kalagayan ng mamamayan na mga humahawak ng poder at kapangyarihan at pundo sa gobyerno. Kagaya ng mga politiko sa Pilipinas, no? Hindi pa sila ang nilamon ng umapaw na baha ng tubig sa Guadalupe River. Ano? Of course, I am talking as symbolic and figuratively. Hindi naman talaga aabuti ng baha ng Guadalupe River
ng Texas, sila Martin Tambaluslos sa sila Marcos kasi malayo. If we're talking about the physical definition ng baha. Pero ang pagbaha po ng pangungurakot at paglubog ng utang ng buong Pilipinas ay realidad din po. Sapagkat ngayon ay may mahigit 4 na trilyon na pesos. Uulitin po ni Ka Eric, 4 na trilyon na pesos po ang lubog na utang natin in less than 3 years ni Marcos. Ibig sabihin po, mahigit 2 trilyon pala ang inuutang taon-taon ni Marcos or almost 2 trilyon. Hindi kung bumaba po siya sa kapangyarihan given the rate of pangungutang sa atin at itinataya po niya ang ating mga mamamayan at buong bansa, mga aabot pala sa mga 10 trilyon hanggang 12 trilyon pesos ang ilulubog na utang ni Marcos sa atin. At itong mga tagapagtahol at kanyang mga tagapagsinungaling kagaya ni Lola Claire Castro na barker at takdog ni Marcos, no? At sinasabi niya na ginagamit daw po ang pangungutang na ito ng 4 na trilyon na pesos upang punduhan at tustusan ang mga public services program ng gobyerno. Wow! E di, black eye na naman. Bakit? Kasi po, ang mga pundo na dapat para sa school buildings, para sa mga farm-to-market road, para po sa kalusugan, edukasyon, at mga gamot, ospital, at iba pang pangangailangan ng ating mamamayan, including po ang mga pagpapa-improve ng ating agrikultura at ng ating infrastructure and industry sector, hindi po yan pinupunduhan kaagad ng gobyerno. Kaya nangungutang tayo sapagkat inuuna po yung mga pwedeng nakawin, ang pwedeng durubuhin nila. Halimbawa, flood control project, river cleanup, retrofitting ng mga dike, yung madaling ilusot at itago. Yan po ang unang pinupunduhan. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng deficit budget. Kulang. At ang unang naisasakripisyo po ay ang mga mahahalagang sa component ng tinatawag nating public sector services. Education, health, agriculture, transportation, and other related services sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Dahil po ang bulto o malaking bahagi ng pundo na binabudget ng gobyerno po ay napupunta lamang, mga kapatid, mga kababayan, dyan po sa mga walang katuturan subalit ninanakaw na mga pundo ng bayan. Am I still on sa YouTube ko? Ang problem ko po internet, nasa basement po ako, kaya nawawalan siya palagi ng internet connection. I-check ko po sa ating taga-YouTube channel and sa ating Facebook, am I still on? Naka-on pa po ba ako? Am I still live? Mga kababayan? Inday Liit TV. Am I still on? Nakakainis sa administrasyon. No? O wala na ko connection? I hope nandyan pa po. Nandyan pa yata ako. Ipakain siya sa Tambaluslos. Oo, iniwan ko munang topic doon kay Tatay Digong. I am emotionally distressed, no? Nalulungkot ako para kay Tatay Digong, para sa bayan, para sa ating mga kababayan na nagmamahal sa kanya. Nalulungkot din po ako dahil hindi ko kasama ang pamilya ko at lalo na po sa mahalagang okasyon ng pag-graduate ng aming anak. Pero I learned to accept things beyond my control, no? May mga bagay na lagpas po sa ating control at nangyayari po yan na hindi natin mapipigilang magaganap, like kamatayan, yung pagkakaroon po ng abusadong gobyerno, hindi natin makokontrol o biglang maiiwasan, pero pwede nating baguhin. Ano? Nandyan pa po ba ako? Mukhang nagka-problema. Hindi, nandyan pa yata ako sa live ko sa Facebook tsaka sa YouTube, mga kababayan. Ay, nako. So, ito po ang nakakabahala, no? Sapagkat 4 trilyon pesos na po ang karagdagang inutang ni Marcos. Utang na ina talaga. kung makapagmura lang sana na utang na ina talaga, mga kababayan, mantakin nyo, wala pa po siya sa kalahati ng kanyang termino
ay halos humigit na sa 4 trillion pesos ang inutang. At ang pag-utang na ito ay para tapalan po ang pagkawala ng mga pundo na ninakaw, dinambong at pinalusot sa mga proyektong hindi pa kinabang ng taong bayan like flood control. Billion-billion po yan, hundreds of billions of pesos every year. Umaabot yan sa mga 500 to 600 billion pesos every year ang pundong ninanakaw ng mga kongresista at mga politiko. Mga river dredging, kung ano-anong palusot, no, ng mga pundo. At hindi naman po napupunta sa strategic infrastructure development upang magbunga ng investment at magpapalakas ng ating manufacturing, industrial, and agricultural development. Hindi po doon napupunta ang inuutang natin. Napupunta po para tapalan ang budget deficit dahil po napupunta ang bulto ng budget doon sa mga proyektong ninanakaw ang kalakhan ng bahagi ng pundo. Flood control, river dredging, retrofitting, mga maayos na kalsada, butasin, at i-overlay ng mga aspalto, lahat po ng pwedeng gimikin at pati po sa ayuda here, ayuda there ni Martin Romualdez. Lahat ng ito po, they are bleeding our coffers, our public fund, and our resources without any significant and concrete gains of investment return with strategic value or even tactical benefits sa ating mga negosyo, sa ekonomiya at kabutihan ng pangkabuhayan ng mamamayan. Hindi po doon napupunta ang utang na kinukuha, kundi tinatapalan lang po para hindi maubos ng tuluyan ang pondo na dapat po ay improve, nagbibigay po ng magandang serbisyo sa kalusugan, agrikultura, kabuhayan, edukasyon, at pati po mga pangangailangan na mga fundamental sa government services ng ating mga mamamayan, nawawalan po ito ng pundo sapagkat inuuna po itong nare-release kagaya po ng 90 billion pesos na supposedly yan po ay para sa mga matitinong proyekto para paramihin po ang school buildings, pagdugtungin ang mga farm-to-market roads at dagdagan po ang kita ng mga magsasaka by providing solid and sustaining agricultural subsidy para sa mga magsasaka, magbubukid at mga manggagawang bukid at mga mangingisda. Subalit itong 90 billion at ngayon na ibulgar na ang pork barrel nila ay almost 470 billion pesos. Sigurado tayo ninanakaw nila yan sapagkat sila din po ang kontratista, sila din po ang nag-a-allocate ng pundo. Niluluto nila sa sariling mantika ang taong bayan. Kung kaya, ang dahilan po every year, nagkakaroon tayo ng budget deficit na umaabot between 1.6 to 1.8 trillion pesos. At para punuan po yan, ay nangungutang tayo taon-taon nang hindi bababa sa 2 trilyones na pesos dahil po nawawala, ninanakaw, dinadambong ang kalakhang bahagi ng mga pundong pampubliko na nakabudget. At wala pong ginawa si Marcos kundi konsentihin at pakinabangan po ito. Sapagkat nakikinabang din po sila ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, hindi lamang si Romualdez, dito po sa mga pandarambungan, pangdurubo at pagnanakaw sa kabanang bayan. Nawala na po yan halos O kaya natakot po na gawin yan ng mga bulok at mga kurakot na politiko when the government was under the leadership of former President Rodrigo